Good evening, Church. Sa tanan ng mga miyembro sa NCIC Church and also sa mga naminaw, welcome sa ato ang Saturday service. Before we start with our Bible reading, shall we go first to our prayer? Father God, thank you, Lord God, sa amo ang Saturday service, Lord God. Thank you because you are there for us. And you are there also, Lord God, for your people, Lord God, especially, Lord God, sa imuhang word for tonight na amo ang mapaminawan, Ginoo. Thank you, Lord God. This word will strengthen us, Lord God, to each and every one of us, especially, Ginoong Dios, ha. Tanan nga naminaw, Ginoo. Lord, ikaw adunay katuyuan, ikaw adunay plano sa matag usa kanamo, Ginoong Dios. Thank you, Jesus. Bless your word for this evening. In Jesus' name, amen. Before we go to the word, shall we go to our church declaration? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter into the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Sa makausap a church, tuuhin ninyo ang atoang church declaration because God is doing something in your life for this declaration na mahimo dyong tinuod sa imuhang kinabuhi karong kagabiuna or sa imuhang kinabuhi. Our word for tonight is coming from Matthew chapter 14, verse 34 to 36. After they had crossed the lake, they landed at the Gennesaret. When the people recognized Jesus, the news of his arrival spread quickly throughout the whole area, and soon people were bringing all the sick to be healed. They begged him to let the sick touch at least the fringe of his robe, and all who touched him were healed. Mga igsuon, maayong gabi sa makausap pa. Akong tagaan og tema kaning atong pulo nga gibasa karong kagabiuna, recognizing His power. According sa Matthew chapter 14, verse 34 to 36, when the people heard the news of Jesus' arrival at the Gennesaret, it spread quickly throughout the whole area of Gennesaret that Jesus is coming to that place. When the people heard, nagdali-dali sila ug adto didto sa Gennesaret. They recognized the power of Jesus to heal the sick, and soon people were bringing all the sick to Jesus to be healed. Why they go there? Because they were moved through sa ilahang faith. Igsuon, nakahibalot ta nga ang ato ang Ginoong Hesukristo. He is the healer of all the sickness that we have. Hebrews chapter 11 verse 6. For without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So it is impossible for you to be healed if you do not believe. So that is why when people of Gennesaret heard about Jesus is coming to their places, nagdali-dali sila dagan ug ilang nahinumduman ang katong mga tao nga adunay mga sakit, adunay mga gipangbati na ilang dadon dito sa tiila ni Jesus, bringing all their sick to be healed.
isa lang yun ang ilahang punto igsuon is to be healed. Maayo sila sa ilahang gibati. They beg him to let the sick touch at least the fringe of his robe. Have you ever remember about atong babaeng nga gitalinhugo siya og 12 years? Di ba nag-desire man pud to siya? Nabisan naman lang gani, ang sid-sid naman lang gani sa sinina ni Jesus ang iyahang mahikap, mamaayo jud siya. Because of her faith na maayo siya, naayo jud siya. Igsuon, unsa man ang imong gibati karon? Karong kagabi una, nakadungog man ka karon sa pulong sa Ginoo that Jesus is the healer. Unsa man ang imong gibati karon, God is able to heal you. Ayaw pagduha-duha igsuon, duol sa Ginoo, kay siya ang Dios nga moayo sa imuha. You are totally healed when they were near Jericho. The blind beggar shouted, Jesus, Son of David, have pity and show me mercy. And the people say, quiet! Wala ilang gipahilom ang tao. Pero ang beggar wala. Nisamot pa jud hinuon siya kasyagit. And he shouted, Jesus, Son of David, show me mercy. Suddenly, Jesus stopped and directed those nearby. Bring the man over me, he said. When it was near Jesus, he asked, what do you want me to do for you? Unsa man jay gusto nimo na buhato nako sa imuha? And the beggar answered, Lord, that I may receive my sight. Jesus answered, receive your sight. Your faith have made you well. And diha dayon, the blind man received his sight. Immediately, he received his sight and followed Jesus, glorifying God. And all of the people, when they saw it, gave praise to God. Igsuon, ang Ginoo, gusto gyud siya moayo sa ato ang tanan. That's the desire of God, na gusto gyud niyang ayuhon, especially ang iyang mga anak. In Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father which is in heaven. After si Jesus, giayo niya ni beggar, naka-receive sa iyahang sight, he immediately followed Jesus and gave Jesus praise. Iyang gidayig ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Kitang tanan nga mga Kristohanon, mostly gyud sa mga Christian nga naa na dinha sa Ginoo, kasagaran jud naanay mga butang nga giayo ang Ginoo sa atoa. Giayo na ta sa Ginoo sa ato ang mga balatian. Giayo na ta sa Ginoo sa ato ang mga sakit. Unsa man ang ato ang gipangbati sa ato ang lawas. In Jesus' name, wala na tayo gipangbati because Jesus healed us. Immediately when we receive our healing, we immediately serve the Lord. We go to the church, ang uban magpagamit sa Ginoo, mag-serve sa Ginoo, ang uban mag-choir sila, mag-join sa choir, ang uban inside the church, magpagamit sila sa Ginoo through singing, ang uban magpagamit sa Ginoo through serving other people, no? Ang uban magpagamit pud sa Ginoo through preaching. Nagkadaiyang paggamit sa Ginoo ang naa sulod sa simbahan. Pero kung imong tan-awon, isara ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Jesus healed them. Adunay duha ka butang nga ang Ginoo moayo sa tao igsuon. First, God will heal our diseases. Mao na siya ang physical nato, ayuhon sa Ginoo kung unsa ato ang bation, kung nasakit ta, ayuhon ta sa Ginoo, giubo ta, ayuhon ta sa Ginoo. Unsa ato ang gipangbati sa ato ang lawas, aduna bay mga diferensya ato ang lawas, ayuhon ta sa Ginoo.
The second is naayuhon ta sa Ginoo ang atoang espiritu. Kung ang atong espiritu nagsakit igsuon, kung ang atong espiritu adunay gibati, kung ang atong espiritu dili mo tuo sa Ginoo sa una, pero karon nga imong na-experience ang pagkamaayo sa Ginoo, nituo na ka sa Ginoo, imo pag yung na-experience na si Lord moayo sa imuha, imo pa yung na-experience ang mga blessings sa Ginoo sa imuha. Imo pa yung na-experience, kung dili man healing, imong na-experience sa imuhang pamilya, na ang imong mga anak, kitabangan ka sa Ginoo, sa pagpaeskwela sa imong mga anak, sa pag-ayo sa imuhang mga anak, sa imuhang sulod sa panimalay, ang Ginoo nagtabang sa imuha. Immediately, that family will serve the Lord. Not only you as a person, but the whole family. As for me and my house, we will serve the Lord. Muna na importante, gikan pa jud sa una, igsuon, hantod karon, ang atong Ginoo ato jud na ilhan, that He is a healing God. Muayo siya sa tanan natong balatian. God understands our body from head to toe. Nasabtan sa Ginoo kung unsa ang imuhang gibati sa imuhang sulod lawas. Kung muduol ka sa Ginoo igsuon, dili jud mo duha-duha ang Ginoo sa pagtabang sa imuha, sa pag-ayo sa imuha. Because that is the very desire of God in His heart, nga mutabang kanimo, muayo kanimo, mulig-on kanimo, mulipay kanimo. Kung mahibaw-an lang nato ang kasing-kasing sa Ginoo, ang iyahang kasing-kasing is perminti anaa sa iyahang mga kaanakan, because He is the God that will not slumber. Ningon pa din ha sa Psalms 121 verse 1, I look my eyes from whence my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang tanan natong tabang sa ato ang panglawas, sa ato ang pinansyal, sa ato ang panimalay, tanang tabang igsuon naggikan nganha sa Ginoo. Kung ato lang jung masayran ug ato lang i-recognize ang tabang sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, then the Lord will pleased in our life. Tungod nga ato siyang gina-recognize sa ato ang kinabuhi. Ingon pa din ha sa Matthew 11:28, Come unto me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and lean of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, for my yoke is easy, and my burden is light. Ikaw karon nga gikapoy igsuon, wala ko nakaila sa imuha. Ikaw karon gikapoy na ka sa imuhang balatian, na imong gikarga-karga, sukad pa sa una, maybe 5 years na imuhang gibati, 3 years, 2 years na gikapoy na ka sa imuhang problema, gikapoy na ka sa imuhang gibati sulod nimo lawas, gikapoy na ka sakit perminti imong ulo, gikapoy na ka sakit perminti imuhang likod, sakit perminti ang imuhang tiil, wa nakakaibalo imong kamot sakit perminti, imuhang hawak sakit perminti. Igsuon, duol sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo, come unto me. When the people heard that Jesus is coming to that place, they bring all the sick people in front of Jesus with faith because they want to heal. Ingon pa ang pulong sa Ginoo igsuon, no? Mao manggani na ako ang gitaytulan ni na recognizing His power. Because we recognize the power of God, na kung wala ang Ginoo, wala jud ta naayo, wala jud ta karon. Tungod lang jud sa power sa Ginoo. God has a power to heal you. God has a power to remove from you ang tanan nimong burden nga giatubang karon. All you have to do is come to Him. When you heard about Jesus, that Jesus is a healing God, your ear heard it, your spirit believed, your body responds to what you heard, and that's the time that you will receive your healing. Kanang wala di duha-duha ba? Mutuod yung ka sa tibuok nimong kasing-kasing. Nga ang Ginoo
muayo jud sa imuha. Igsuon, dili jud ka kawangon. Walay tao nga niduol sa Ginoo nga wala niya gitubag. Tubagon niya kung kana naayon sa iyahang kalooban. Ug kanang hiling baya igsuon, mao jud na ang ministry ni Jesus. Mao jud na ang number 1 na buluhaton sa Ginoo. Tungod tung naa pa siya dinhi sa kalibutan, that is His mission, to heal the sick. One of His mission is to heal the sick. Daghan na kaayo siya gipang-adtuan. Daghan na siya mga nalabyan na mga dalan na makit-an lang niya ang mga leprosy, mga bulag, mga bungol, mga katong mga tao nga na naghigda na lang, mga tao nga di na makalakaw. Iya lang tong gipang touch. Iya lang tong gipang tandog. And suddenly, they receive their healing. Ikaw karon igsuon, asa man ka, ang Ginoo gusto gid mo ayo sa imuha. Maybe niadto na kag doktor, but yet until now wala lang balik-balik lang gihapon ang imuhang sakit. Adto sa Ginoo igsuon. God is waiting for you. Naghulat ang Ginoo sa imuha, and He is inviting you right now to come. Come unto me, all you are labor and heavy laden. Adunay duha ka butang nga ang tawo mamasakit. Number 1 is ang physical niya na lawas, mamasakit. Ug mauna siya, nagikinahanglan nato ang Ginoo. Muduol ta sa Ginoo, ayuhon niya atong lawas. Kay siya andam kanunay sa pag-ayo kanato. Bisag unsay klase ng mga sakit, when you believe, kinahanglan lang gid ang atong pagtuo mulihok. Ikaduha, nga pag-ayo sa Ginoo sa sakit is our spiritual sickness. Kung ang imuhang kalag, espiritu, nagsakit, di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo daig sa Ginoo. Nag-alanganin na ka na naa kay doubt sa imuhang kinabuhi. It shows na ang imuhang spiritual nagasakit. Di nakaganahan mo pataas sa imuhang kamot. Di nakaganahan mo ampo. Di nakaganahan mo basa sa pulong sa Ginoo. Imuhang spiritual nagasakit. Wala gihapon tay laing duulan kung dili ang Ginoo. Whether physical or spiritual, ang Ginoo lang gyud gihapon ang atong duulan. Because He is the God that will understand us. He is the God that will understand you. He is the one that will understand your situation right now. Unsa man ang imuhang sitwasyon karon igsuon, ang Ginoo naghulat kanimo. Og wala siya nag-condemn kanimo. Gihigugma kaniya igsuon. Gipalangga ka sa Ginoo. And He is always inviting you to come. Come unto me. Gikapoy mangyud ta mga igsuon. Daghan kaayo ta giatubang sa kalibutan. Mga problema sa tong pamilya, problema sa tong anak, problema sa trabaho, problema sa negosyo. And God always inviting us to come unto Him. At the end of the day, you and your God, igsuon, imo bang gitagaan og special na panahon ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? Nakaingon ba ka na, Lord, dali. Ari-ngari ka nako. I-invite ba nimo ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? Lord, nako'y gibati. Lord, nako'y sakit. Ayuha ko Ginoo. Physical na ako Ginoo nagkasakit. I do believe na ikaw lang yun ang makaayo. Spiritual na ako Ginoo, adunay gibati. Ikaw lang yun ang makaayo. Ikaw lang yun ang makatandog kanako. Aron ako maayo. Naalang man ang Ginoo kanunay. He is the God that will not slumber. It says in His word, He is the same God, yesterday, today, and forever. When He says that He is a healing God, then He is. Believe, igsuon, maayo ka, and He is willing na ayuhon ka sa imuhang gibati karon. God doesn't want us that anyone should perish, but everyone should come to repentance, and that is your spirit. Repentance means says yes to God.
Lord, gi-recognize na ko na nagkasala ko sa imuha. Ug ako kang ginadawat sa ko ang kinabuhi. Wala na gyud tay laing duulan igsuon. Muduol ta sa ubang tao, masamot lang tag kasakitan. O adunay mga tao na mutabang kanato. Pero the best jud nimo na duulan ang Ginoo. Because God is a healing God. Naa sa iya hatanan ang kaayuhan sa ato ang kalag, ang kaayuhan sa ato ang lawas, ang blessing na ato ang gipangita. Kay gisulti sa Philippians 4:19, "For my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Walay pagkahurot ang riches sa Ginoo. Kay lang niingon siya sa iyang pulong sa 1 John 1:9. If we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hinluan ta sa Ginoo. Not just sa atuang outside, kung dili didto gyud sa atuang kinasuluran, atong espiritu, para ta mahinlo sa tanan natong mga sakit sa atuang espiritual ug sa atuang pisikal. Igsoon invite ang Ginoo sa imuhang kinabuhi karon. Ingna, Lord, hinlui ko. Lord, kaning sakit na ko, nadugay na nagbalik-balik sa ko ang lawas. Wala paghihapon ko na ayo, 2 years na, 3 years na ni. Pero naalang gihapon, invite ang Ginoo. Ayuha ko, believe that He is still a healing God until now. Because it says that He is the same God. He will truly heal you. You will receive your healing. Ang Ginoo nagsulti that He is the same God. Dili ka biyaan sa Ginoo. He will not leave us as an orphan. Iyaha jud ang ubanan. Kung asa ta, mo lang nay nakagwapo gyud sa ato ang Ginoong agialagaran. Igsuon nangalagad ta og Ginoo nga buhi. Ginoo nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo nga andam mo tabang kanato kanunay. Ginoo nga naa kanunay sa ato ang kalisdanan. Ginoo nga nakasabot sa imuha kung unsa ang imong giagian ug unsa imuhang giatubang karon. Ug wala na tay laing duulan. Kung nasakitan ka man karon igsuon, ang Ginoo naa mutabang gihapon kanato. Kung ikaw karon nawadaan ka sa paglaom tungod nga bisag asa na kaniadto, naa gihapon ang imuhang gibati. Moingon ko kanimo igsuon nga ang Dios nga atong gialagaran, He is still a healing God. If you will believe with all your heart, then He is a healing God. Adunay daghan sa simbahan na nangalagad, adunay daghan na mga tao nga nangalagad sa Ginoo, nga kung imo silang pangutan-on sa ilahang kinabuhi, if you will hear their testimony, kaingon jud sila nga sa una aduna sila gipangbati, pero karon maayo na ang ilahang panglawas tungod giayo na sila sa Ginoo. Duha ka butang ang giayo sa Ginoo, ang ilahang physical ug ang ilahang spiritual. Mao nga nangalagad sila sa Ginoo tungod ang ilahang spiritual maayo na. Mao nga nangalagad sila sa Ginoo because ang ilahang physical naayo na. Believe, igsuon. Tungod sa tanan nga nituo, makadawat jud sa ilahang kaayuhan. Ingon ana ang Ginoo nga atong gialagaran. Igsuon kung mahibaw-an lang jud nato kung unsa ka eager si Lord na moayo sa atoa. Gwapo kayo tong kinabuhi. Kasi from the very beginning, ang giplano ni Lord sa atoa is to have an abundant life. But opposite to that,
Kung naay giplano si Lord sa atoa na positive, na maayo, ang kaaway na apoy giplano sa atoa. Pero ang iyang giplano para sa atoa is negative. Opposite to the plan of God. Ningon sa John 10:10, the thief come to steal, to kill, and to destroy. Pero wala ni undang dinha. Ningon ang Ginoo, but I have come that they might have life and have it more abundantly. I have come that they may be healed and have it more healing in their body. What Jesus did is to give us healing, 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 healing. Ayuhon ta, ayuhon atong kinabuhi, ayuhon atong spiritual, ayuhon atong kalag, i-provide ta. Lami kayang mga plano ni Lord para sa atoa. Pero habang nagaplano si Lord, ang kaaway po di ay aduna po'y plano to steal, to kill, and to destroy. O kung dili ta magbantay, ang kaaway nagapanglihok na sa atong kinabuhi. Na-destroy na ta. Dili na to ang kanang kaaway gani igsuon. Wala man na siya nakahibalo kung sa atong gibati. Wala na siya kahibalo nga nagsakit imong ulo. Wala na siya kabalo na sakit imuhang tiyan until the time na imuhang isulti sa imuhang baba na mauna ang imuhang gibati. Mauna na kung musulti na ka na mauna ang imuhang gibati, mo penetrate na siya. Mo nang ingon sa pulong sa Ginoo that Satan is just like a rolling lions. Nagatuyok na siya perminti sa imuhang kinabuhi. Nagabantay na siya kung unsay imong isulti. Ni sakit din ning lawas ani. Sakit din ning ulo ani. Ug dinha kaniya tirahon. Maud ay ni iyang kauluyahon. Dinha kaniya tirahon. Pero kung dili ka mo sulti, wala na siya nakahibalo. Pero lahi si Lord igsuon. Kay bisag dili ka mo sulti, nakahibalo siya sa imuhang gibati. The Lord knows your heart, the Lord knows your mind, and He even knows everything about you. Because from the very beginning, God knows you already. Muna, likayan nato igsuon na dili ta magsigig sulti og negative kung unsa ang ato ang gibati. Kay kanang mga sakit nga atong gibati, negative man gid na. From the very start. Unya ato pa yung isulti, mauna nga madugangan. Iyahas mapaminawan sa kaaway, mauday ning gibati, bitaw, ana. Hantod iyan ang sakyan, kay he is a rolling lions, iyan ang sakyan, tinuod yun, ni dako yun, tinuod na come into reality, nga maud yun ay imong gibati. Pero si Lord, bisag dili ka musulti, nakahibalo siya because He knows you from the very start. He is the one who made you. Muna kinahanglan ng yun nato nga moduol sa Ginoo. And after you prayed, seal it with the Word of God. Pag thank you na daan sa Ginoo, Lord, ayon ako, believe with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ayon ako, Ginoo, salamat sa kaayuhan. Salamat, Ginoo, Lord God, sa kaayuhan na akong nadawat. Kay tungod na imo nang gisulti, because you have faith, and it should be done unto your life. Igsuon, palihok ka ang imong pagtuo. Kay ang Ginoo mulihok pud sa imuhang kinabuhi. When your faith moves, that's the time that God's hands will move upon you. Diba? Katong babae nga gitalinhugo for 12 years, nilihok yun iyahang kamot aron sa pagkabot ngadto sa sidsid sa sinina sa ato ang Ginoo. Pero sa dihang nahikap na niya, nilihok ang iyahang kamot, nilihok pud ang pagtuo sa babae. Sa dihang nilihok ang pagtuo sa babae, nilingi atong Ginoo. Who touches me?
Ningon pa iya mga disipulo, Lord, sa kadaghang tao, karon pa ka mangutana kinsay ni tandog sa imuha, sa kadaghang tao diri. Simple, naadyo na yung mga tao, no, namutandog kang Jesus. Pero, unsa ingon sa Ginoo, no, I feel something, power, nga nigawas kaniya. So sa diha di ay mutuo ta sa Ginoo with all our heart, believe that the Lord will heal us with all our heart, with all our soul. Sa dihang mutuo ta, there is power, God working power, miracle, na mugawas sa Ginoo ug mauna siya ang makaayo sa imuha. Mauna nga igsuon, tuo lang, ipalingkawas ka sa Ginoo sa imuhang gibati karon. God bless you, igsuon. You are on your way to healing if you will only believe in our Lord Jesus Christ. He loves you and He wants to heal you. He loves you and He cares for you. Shall we bow down our head and shall we close our eyes? Father God, we do believe that until now, Lord Jesus, you are a healing God. You are the same God yesterday, today, and forever. You are the God that will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. You are the God that will not condemn us, O Lord God, kung unsa mo ang nabuhat. Thank you, Lord God, because in you we find rest. Kung kami gikapoy, Lord, ikaw Ginoo mo ay among kapahulayan. Salamat, Ginoo, sa imong pagpangga kanamo. Salamat sa imong pag-atiman kanamo. Salamat kay ikaw nga Dios nga among gialagaran, buhi ug andam nga moayo kanamo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Shall we go to our communion? Mga igsoon, if you have that elements in your home right now, you can get your elements ug uban kamo kanako for the communion. Shall we pray for our communion? Lord, thank you for this evening. We recognize your Lord God that you are a healing God, that you are a powerful God, O Lord. Thank you, Lord God, for saving us. Thank you, Lord God, na this very moment we recognize, O Lord God, ang imuhang pagka-Diyos sa amo ang kinabuhi, and we celebrate, Lord God, this communion tonight as what you have said in the cross of Calvary. Thank you in Jesus' mighty name. Amen. Jesus took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Igsuon, through the body of our Lord Jesus Christ that was broken in the cross of Calvary, we are now forgiven with our sins. We are now sin-free, disease-free. Wala na tayo sakit. So you are, and so are we. Thank you, Lord, for what you have done. In Jesus' name, Amen. And after the same manner, he took the cup. He lifted it up and said, "This is the cup of a new covenant in my blood that was shed for you. Do this in remembrance of me." Father God, we thank you, Lord God, for your blood that was shed on a Calvary. Through this blood, Lord God, we are forgiven sa amo ang mga sala, Ginoo, Lord God. And thank you, Lord God, because there is no sin in us, O Lord God.
We are cleansed, O Lord God, through your blood. And thank you for the healing, O Lord God, inside our body and outside our body. Thank you, Jesus. And thank you for what you have done in the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, amen. Shall we drink the cup? Thank you, Jesus, sa communion namo this evening. Thank you, Lord, sa tanan ng mga tao nga naminaw karong orasa, nag-join sa communion. Bless them, cleanse them, O Lord God, heal them, Father. Salamat, Ginoo, Lord, sa imuhang word na among na paminawan karong kagabi una. Thank you for blessing your people, and thank you for healing your people, O Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Church, sa makausap pa, salamat kaayo sa inyong pag-uban kanamo sa kahanginan karong orasa. Salamat sa inyong pag-attend sa ato ang Saturday evening service. Thank you for your presence. Gina-invite mo namo karong Domingo, ugmang adlaw, 9:30 at exactly 9:30 in the morning, we will have our church service, Sunday worship. Atong mga pagdayeg na sa Ginoo, sa Sunday, 9:30 sa buntag. Salamat kay church sa inyong pag-uban, ug salamat usab nga naamo dinha sa kahanginan, although dili man muna mo jud na makit-an apan salamat nga naamo makit-an mo namo sa page nga nag-uban mo sa amoa. Thank you sa inyong pag-join. God bless you.